Si Eduardo ay isang pulubi. Simula pagkabata, sa lansangan na siya nakatira. Bata pa lang, ay mulat na sa realidad ang binatang si Eduardo. Hindi niya alam kung sino ang tunay niyang mga magulang. Siya lamang ang pumili ng pangalan niya para sa kanyang sarili. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Wala siyang kilalang kamag-anak. Tanging ang mga kapwa-pulubi na lang ang itinuring niyang pamilya. Lumaki siya sa magulo at maduming lansangan ng Maynila. Lahat ay ginagawa niya para mabuhay. Nangangalakal araw-araw para may perang may pangkain. Kung walang kita, ay magkakagal na lamang ng pagkain sa basurahan. Tuwing sasapit ng gabi, maglalatag siya ng karton sa kalsada at doon matutulog. Pahirapan pa kapag umuulan ng malakas, lalo pat nasisira ang karton na ginagawa niyang silong. Tuwing umaga, ay namamalimos siya sa mga taong dumadaan. Maglalako ng sampagita sa may simbahan, mangangalakal ng bakal at bote, at ibebenta ang nakalakal sa junk shop. Hindi pa sapat ang 10 pisong kita sa kalakal para bumili ng supot ng lugaw sa karinderya. Naliligo na lamang siya sa ilog para malinis ang sarili at susuotin ang sira-sira at maduming t-shirt na napulot sa kalsada. Mahirap man, ay sinisikap niyang mabuhay. Tuwing may pagkakataon, kapag nakakakita siya ng guro na nagtuturo, sisingit siya at makikinig para may matutunan. Kahit na mahirap ang buhay niya, ay hindi siya susuko. Kahit minsan ay wala siyang makain, ay hindi niya sinubukang magnakaw. Kahit pa isa siyang mangmang kung sasabihin ng iba, alam niya sa kanyang sarili na mabuti ang kanyang kalooban. Pangarap niyang makapag-aral, pero dahil isa siyang pulubi, hindi niya ito magawa. Kung kaya't sinisikap niyang mabuhay, dahil alam niyang sa kanyang sarili na balang araw, makakaahon rin siya sa kahirapan. Habang naghahanap ng makakain sa basurahan, ay may sumita sa kanya na grupo ng kabataan na mas matanda sa kanya. "Hoy, huwag ka dito. Teritoryo namin to." Sita nito sa kanya. "Gutom na kasi ako. Gusto ko na kumain." Ani Eduardo. "Pwes, nagugutom rin kami. Huwag ka dito. Doon ka sa iba." Sigaw nito. Kinakabahan man, ay tinataga ni Eduardo ang loob. Naghanap pa rin siya ng makakain sa basurahan. Dahil kung hindi siya hahanap ng pagkain, ay baka mamatay na siya sa gutom. Ilang araw na siyang walang makain, kung kaya't desperado na siya. "Tigas ng ulo mo ah! Turuan niyo nga ng leksyon yan!" Utos ng lalaki na nagsisilbing leader ng kabataan. Sinapak si Eduardo, dahilan para matumba siya. Pinunasan niya ang dugo mula sa kanyang labi. Sinubukang lumaban ni Eduardo, ngunit nahawakan na siya ng 2 lalaki. Pinagsusuntok siya sa sikmura ng mga ito. Masakit man, ay hindi ito ininda ni Eduardo. Nisip na lamang niya na mas ayos ito kaysa mamatay siya sa gutom. "Tama na," pakiusap ni Eduardo. Binitawan na siya ng 2 lalaki. Hinang-hina si Eduardo at napahandusay na lamang siya sa sahig. "Iyan ang napapala ng mga batang matigas ang ulo. Sa susunod, huwag ka nang babalik dito." Sigaw ng leader at iniwan na siyang namimilipit sa sakit. Napaluha na lamang si Eduardo. Hindi niya alam kung bakit kailangang mangyari ang mga ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maghirap. Paika-ikang naglakad si Eduardo. Maswerte siya dahil kahit paano, nakakita siya ng pagkain at makakakain na siya sa araw na iyon. Lumaki si Eduardo sa ganoong pamumuhay. Mabuti na lamang ay natanggap siya sa pagiging kargador. Pero mababa lang ang sweldo dito. 100 lamang kada araw. Sapat na pambili ng pagkain niya sa isang araw. Kumakain na lamang siya sa mga karinderya. Ang mga natitira ay iniipon niya. Sa bangketa pa rin nakatira si Eduardo. Nakasanayan na niyang manirahan doon, kasama ang mga pulubing itinuring niyang pamilya. Pero sa paglipas ng panahon, pamahal ng pamahal ang mga gastusin. Kahit anong gawing pagsusumikap ni Eduardo bilang kargador, ganun pa rin ang sasahurin niya. Nais niya sanang maghanap ng mas magandang trabaho. Trabahong mas mataas ang sahod, ngunit mukhang imposible yon dahil hindi naman siya nakapag-aral. Hindi siya marunong magbasa at magsulat. "Pare,
May alam ka bang trabaho na pwede kong pasukan? Tanong ni Eduardo sa kaibigan na katulad niyang pulubi. Wala pre, pero may alam akong pagkakakitaan nakikita ka ng malaki. Talaga pre? Ano yun? Kaso pre, baka ayaw mo. Alam kong malinis ang mga kamay mo. Ayaw ka namang dahil lang sa akin, marumihan ka. Ani nito. Hindi naman maintindihan ni Eduardo ang sinasabi ng kaibigan. Kahit ano yan, desperado na ako magkapera eh. Ang liit ng sweldo ko bilang kargador. Sabihin mo na sa akin kung ano yung pagkakakitaan niyan. Sige pre, sumama ka sa akin. Papakilala kita sa mga kakilala ko. Ani nito. Sumama naman si Eduardo sa kaibigan at nagpunta sila sa isang abandonadong lugar. Pre, nakakatakot naman dito. Sigurado ka bang dito yun? Tanong ni Eduardo. Oo pre, siguradong sigurado ko. Sagot ng kaibigan. Pumasok sila sa isang warehouse at sumalubong sa kanila ang dalawang armadong lalaki. Tinutukan agad sila ng baril nito. Kaya nakaramdam ng takot si Eduardo. Sino kayo? Anong pakay niyo dito? Tanong ng isang armadong lalaki. Chill lang pre. Ako to si Utoy. Ipapakilala lang ako kay boss. Ani ng kaibigan ni Eduardo. Ibinabana ng dalawang lalaki ang baril. Sige, pumasok na kayo. Ani ng isa. Pumasok na silang dalawa sa pinakaloob. Bakit sila may dalang baril? Sabihin mo nga, illegal ba tong papasukin natin? Nangangambang tanong ni Eduardo. Ano ba Eduardo? Huwag mo sabihin na natatakot ka. Kakasabi mo lang kanina na kahit ano papasukin mo para magkaroon ng pera. Hindi ganun ang sinabi ko. Hindi ko naman alam na illegal yung papasukin natin. Kung alam ko lang, hindi na ako sumama sa'yo. Ani Eduardo. Ganun na rin yun. Huwag ka na nga puro dada. Huli ng lahat, nandito ka na. Hindi ka na makaka-atras pa. Ani Utoy. Hindi. Aalis ako. Hindi kaya ng konsensya ko na kumita sa illegal na gawain. Ani Eduardo. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Utoy. Baliw ka ba? Hindi ka na makakaalis dito. Dalawa lang yung pagpipilian mo. Papakilala kita kay boss at papasok ka sa illegal na gawain o aalis ka at babarilin ka ng mga bantay dun. Sige, mamili ka. Natakot naman si Eduardo sa narinig. Ayaw niyang mamatay pero ayaw niyang pumasok sa illegal na gawain. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Ngunit mas matimbang ang buhay niya para sa kanya. Kung kaya't pumayag na siya sa gusto ng kaibigan. Ipinakilala siya nito sa boss. Nagbebenta pa lang mga ito ng illegal na droga at marijuana. Magkakaroon siya ng komisyon kapag nakarami siya ng benta. Malaki ang kita dito. Di man kaya ng konsensya ni Eduardo, pinili na lamang niyang pumasok dito. Kahit alam niyang mali. Iniisip na lang niya na para ito sa sariling kapakanan dahil kung titiwalag siya, tiyak na buhay niya ang kapalit. Nagbebenta sila ng illegal na droga sa mga lulong na tao. Pati na rin ang ibang mga kilalang tao. Kahit mahal ang binibenta nila, pinapatos pa rin ang mga ito. Kaya tuwang-tuwa lagi ang boss nila dahil palaging malaki ang kita nila araw-araw. Ngunit kahit kailan, hindi gumamit si Eduardo nito. Dahil natatakot siya na baka malulong siya dito. Ngunit isang araw, ni-raid ang warehouse nila. Nalaman ng mga pulis ang warehouse na pinagtataguan nila. Puro putok ng baril ang narinig ni Eduardo. Takot na takot siya. Maraming namatay, kasama na doon ang kaibigan ni Eduardo, na si Utoy. Wala siyang nagawa. Tumakbo siya ng mabilis upang makatakas. Hinahabol sila ng mga pulis, ang ibang kasama niya ay nahuli. At siya lamang ang nakatakas. Napadpad siya sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya dinala ng kanyang mga paa dito. Pumasok siya sa simbahan at umupo sa may upuan. Hindi siya relihiyosong tao, ngunit napadasal siya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa lahat ng nagawa niya. Labis siyang nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil napakamakasarili niya. Hindi man lang niya nailigtas ang kaibigan sa kapahamakan dahil inuna niya ang kapakanan niya. Alam niyang walang kapatawaran ang mga nagawa niya, ngunit nagdasal pa rin siya. Iyon ang unang beses na nagdasal siya ng mataimtim. Maya-maya pa, ay may pastor na tumabi sa kanya.
Bakit ka na parito? Napatingin si Eduardo sa nagsalita. Hindi nakasagot si Eduardo. Alam mo bang ang mga taong napupunta dito sa ganitong oras ay ang mga taong nagkasala? Ani ng pastor. Kumunot ang noo ni Eduardo. Paano niyo po nasabi? Tanong ni Eduardo. Ngumiti ang pastor sa kanya. Lahat na nagpupunta dito sa simbahan ay nagkakasala. Siguro, dahil mabigat ang kasalanang nagawa mo, kung kaya't dinala ka ng mga paa mo dito sa simbahan. Ani ng pastor. Magkahalong pagkamangha at kaba ang naramdaman ni Eduardo. Alam ng pastor ang kasalanan niya at ang mga tingin nito sa kanya ay parang kilalang kilala na siya nito. Napakiramdam niya sa pagkakatingin nito sa kanya ay hinuhusga nito ang kanyang pagkatao. Baka gusto mo mangumpisal para gumaan ang loob mo? Tanong nito. Umiling lamang si Eduardo. Hindi na po kailangan. Ani ni Eduardo at umalis na ng simbahan. Bumalik muli siya sa pagiging pulubi. Wala na siyang mapasukan dahil nagkaroon ng pandemya. Ang dating mahirap ni Eduardo ay mas lalo pang humirap. Wala na siyang makalakal dahil halos malinis na ang mga kalsada. Hinuhuli na rin ang mga pulubi sa daan na ayaw ni Eduardo na mangyari sa kanya. Kung kaya't palipat-lipat siya ng pwesto sa bangketa. Namamalimos na lamang siya sa daan para kahit paano ay may makain. Isang araw, may isang taong nagmalasakit sa kanya. Mukha itong mayaman base sa pananamit nito. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong nito. Dahil desperado na si Eduardo, ay sumama siya sa lalaki sa pag-asang matutulungan siya nito. Ngunit nagkakamali siya. Dahil mas magiging impyerno pa pala ang kanyang buhay sa kamay ng lalaking akala niya ay tutulong sa kanya. Isa pala itong demonyong nagbalat kayo bilang anghel. Hindi niya inaasahang masama rin pala ito. Kaya pala ito yumaman ng ganoon ay dahil na rin sa mga iligal na ginagawa nito. Isa pala itong sindikato. Hindi lang ito mahuli ng mga pulis dahil sa kapangyarihan nito. Pati na rin ang batas ay hawak sa leeg ng lalaki. Ngayon, pati siya ay hawak na sa leeg ng lalaki. Enrico ang pangalan nito. Bumalik na naman si Eduardo sa dating gawain. Pinagbebenta siya ni Enrico ng mga ipinagbabawal na gamot. Kahit ayaw niya, ay kailangan niyang gawin. Dahil kung hindi, ay sasaktan siya ni Enrico. Nang minsang sumuway si Eduardo kay Enrico, ay binugbog siya nito. Kaya nagkapasa-pasa at sugat siya sa likod. Ginutom din siya nito ng ilang araw. Ilang ulit nang tumatakas si Eduardo sa bahay nito, ngunit lagi lamang siyang nahuhuli at binubugbog nito. Mas malala ang buhay niya dito. Mas gusto na lamang maging pulubi ni Eduardo kaysa manirahan kasama si Enrico. Hindi na kaya ng kanyang sikmura ang ginagawa ng taong kumukupkop sa kanya. Nagsisisi siya na sumama siya dito. Dahil pati mga laman loob ng tao ay binibenta nito. Isa rin si Enrico sa mga nangunguha ng bata. Maswerte pa si Eduardo dahil siya ang ginawang kanang kamay ni Enrico. Kapag naman nasusunod ng maayos ni Eduardo ang mga utos ni Enrico, ay pinapakain siya nito ng masasarap na pagkain. Binihisan rin siya nito ng magagarang damit. Kahit na alam ni Eduardo na mali ang pinapagawa ni Enrico sa kanya, ay mas pinili na lamang niyang sundin ito. Kahit hindi niya masikmura ang pinagagawa nila, ay mas pinipili niyang sumunod dito dahil ayaw na niyang mabugbog ulit. Ayaw na niyang magutom ulit. Pinili niyang mabuhay. Kahit pa nabubuhay siya sa kasalanan. Ngunit isang araw, napagdesisyonan ni Eduardo na wakasan na ang lahat. Hindi na kaya ng konsensya niya. Hindi na niya kaya. Balak na niyang patayin si Enrico sa pagtulog nito. Dumating ang gabi, naghanda na si Eduardo sa balak niya. Sawang-sawa na siya sa buhay na ganun. Kaya't kumuha siya ng malaking kutsilyo sa kusina at dahang-dahang pumunta sa kwarto ni Enrico. Sila lamang ang tao sa bahay na iyon, kaya madaling nakapasok si Eduardo sa kwarto ni Enrico. Tulog na tulog si Enrico at doon na isinigawa ni Eduardo ang kanyang plano. Pumikit siya at itinarak ang kutsilyo sa dibdib ni Enrico at napaluha na lamang siya. Napaka makasalanan niyang tao. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang mabuhay.
Tumakas siya mula sa bahay ni Enrico. Iniwan niya ang bangkay nito. Sa pangalawang pagkakataon, sa simbahan muli napadpad si Eduardo. Hindi niya magawang magdasal dahil inisip niyang wala siyang karapatan para gawin yon. Panay lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin niya. Araw-araw na siyang namamalagi doon sa simbahan, ngunit hindi siya nagdadasal. Gusto na niyang magbago. Labis siyang nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Isang araw, napagpasya niyang mangumpisal dahil binabagabag na rin siya ng kanyang konsyensya. Gabi-gabi na lang ay binabangungot siya ng kanyang nakaraan. Nangumpisal siya sa pari. Sinabi niya dito ang lahat ng kanyang kasalanan. Alam mo anak, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa mong kasalanan, ay gusto mo pa ring magbago. Ibig sabihin nito ay may pag-asa pa. At ibig sabihin ay mahal ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala dahil mapagpatawad ang Diyos at mapapatawad ka niya. Lumaya ka na sa inyong mga kasalanan at huwag ka nang babalik pa. Naluha si Eduardo sa sinabing ito ng pari. Siguro, iyon ang mensahe ng Diyos sa kanya. Nagpasalamat siya sa pari at nagpasalamat siya sa Diyos dahil natauhan siya at hindi pa huli ang lahat para magbago. 5 taon na ang nakalipas. Isa na si Eduardo sa mga matatagumpay na tao. Maraming tumulong sa kanya simula noong ibinahagi niya ang kanyang kwento niya sa isang TV show. Sobrang nagpapasalamat siya dahil sa tulong ng mga ito ay nakapag-aral siya at nakapagpatayo siya ng negosyo. Ang mga natanggap niyang tulong ay ibinahagi niya rin sa mga kapos sa buhay. Masaya na si Eduardo sa kanyang buhay. Hindi niya rin niya kinalimutan ng Diyos dahil alam niyang gumamit ito ng instrumento upang matulungan siya.